Isipin mo, bes, isang ordinaryong janitor lang siya. Yung tipong tagawalis ng sahig, tagakumpuni ng mga sirang tubo, at nabuhay ng napakasimple sa loob ng ilang dekada na parang NPC lang sa background ng buhay. Wala siyang bonggang background sa pananalapi, walang mga elitistang connection sa Wall Street, at lalong walang sugar daddy o mayamang kamag-anak na nag-iwan sa kanya ng limpak-limpak na mana. Pero nung pumanaw ang lolo mong si Ronald Reid, laking gulat ng lahat dahil nag-iwan siya ng yaman na nagkakahalaga ng 8 milyong dolyar. Hindi ito script ng isang teleserye o pelikulang pampamilya. Ito ang totoong kwento ni Ronald Reid na nagpahiya sa mga feeling genius. Paano nga ba nagawa ng isang simpleng tao na talunin ng libu-libong matatalinong fund managers na may mga degree pa mula sa Harvard at Yale na akala mo kung sinong mga Diyos ng ekonomiya? Ang sagot, mga suki, ay hindi nakatago sa mga masalimuot na financial models na kahit sila hindi maintindihan o sa swerte sa sugal, kundi sa isang bagay na mas malalim, ang sikolohiya ng tao at ang disiplina sa pera na madalas ay wala ang karamihan sa atin. Ang tagumpay sa pananalapi ay bihirang nakasalalay sa kung gaano ka katalino o kung gaano kataas ang IQ mo. Madalas ito ay tungkol lang sa kung paano ka kumilos at kung gaano ka hindi marupok pagdating sa gastusan. Sa mundo ng pera, ang iyong pag-uugali, ang iyong pasensya, at ang iyong kakayahang kontrolin ang iyong mga emosyon. Hindi yung puro kabugso ng damdamin ang siyang tunay na nagdidikta kung magiging milyonaryo ka o habang buhay na aasa sa petsa de peligro. Ang utak kasi nating mga tao, aminin natin, ay hindi orihinal na idinisenyo para intindihin ang konsepto ng compound interest o yung paglago ng pera sa paglipas ng panahon na parang magic. Tulad ng mga neural pathway sa ating isipan na unti-unting lumalakas sa bawat pag-uulit ng isang gawain, ang pera ay lumalaki hindi dahil sa isang malaking pagsabog o one-time big-time na swerte, kundi sa pamamagitan ng maliit, tuloy-tuloy, at madalas ay hindi napapansing pag-ipon na akala mo ay walang nararating. Si Ronald Reid ay hindi naghanap ng mga shortcut o yung mga get-rich-quick schemes na madalas nating makita sa mga nakakairitang ads sa Facebook. Sa halip, araw-araw, buwan-buwan at taon-taon, inilagay niya ang maliit na porsyento ng kanyang kinikita sa mga blue-chip stocks at hinayaan ng oras na gawin ang trabaho nito. Ito ang tinatawag nating compounding, isang puwersa na parang mga selula sa ating katawan na patuloy na naghihiwalay at dumadami ng hindi natin namamalayan. Kung bibigyan mo lang ito ng sapat na panahon at hindi mo pakikialaman dahil ang gusto mong bumili ng bagong iPhone, ang maliit na buto ay magiging isang napakalaking puno na magbibigay sa iyo ng lilim sa hinaharap. Ang sikreto ay hindi ang pagiging isang henyo na kayang hulaan ng galaw ng merkado, kundi ang pagkakaroon ng hindi natitinag na emosyonal na tibay upang hindi pakialaman ng proseso kahit na ang lahat sa paligid mo ay nagpapanik na. Maraming tao ang feeling expert at naniniwala na ang pag-aaral ng pananalapi ay parang pag-aaral ng pisika o matematika kung saan may mga tiyak na formula at batas na hindi nagbabago, pero sorry na lang sila dahil ang totoo, ang paghawak ng pera ay mas katulad ng psikolohiya at sosyolohiya. Sa tuwing tayo ay gumagawa ng desisyon tungkol sa pera, ang ating utak ay nagpoproseso ng napakaraming emosyon na madalas ay hindi natin kontrolado. Takot, kasakiman, pag-asa at pagkabigo. Makikita natin ito kung paano nagre-react ang mga tao sa tuwing bumabagsak ang stock market. Yung mga taong may matataas na IQ at akala mo ay alam na ang lahat ay madalas na nagpapanik at nagbebenta sa pinakamababang presyo dahil sa takot, habang ang mga taong may mataas na EQ o emotional quotient ay nananatiling kalmado na parang walang nangyayari, ang kaalaman mo ay walang silbi kung hindi mo kayang kontrolin ang iyong sariling pag-uugali at ang iyong mga gigil moments. Kaya naman, ang isang simpleng tao na may tamang pananaw at kontrol sa sarili ay madaling tatalunin ng isang henyo na walang disiplina at laging nagpapadala sa bugso ng damdamin. Ang pera ay hindi lamang mga numero sa isang screen na pwedeng ipagmalaki. Ito ay isang malupit na refleksyon ng ating pagkatao at kung gaano tayo katatag sa harap ng tukso. Upang tunay na maunawaan ang sikolohiya ng pera, kailangan nating silipin ang loob ng ating sariling utak kapag tayo ay nakaharap sa mga desisyong pinansyal na akala natin ay lohikal pero hindi naman pala. Ang amygdala, yung bahagi ng utak na responsable sa ating fight or flight response, ay aktibong-aktibo kapag nakikita nating nawawalan tayo ng pera para tayong hinahabol ng mabangis na hayop sa gubat.
Sa kabilang banda, ang prefrontal cortex na nag-aayos ng ating lohikal na pag-iisip ay madalas na nalulunod sa tindi ng emosyon, kaya nauuwi tayo sa mga desisyong pagsisisihan natin sa huli. Ito ang dahilan kung bakit napakahirap maging isang matagumpay na investor. Kailangan mong labanan ang sarili mong biology na laging gustong umiwas sa sakit. Ang pananatiling disiplinado sa pag-ipon at pamumuhunan ay nangangailangan ng patuloy na pagsasanay ng ating utak, katulad ng paghubog ng mga kalamnan sa gym na masakit sa simula pero worth it sa huli. Ang bawat desisyon na huwag bumili ng hindi kailangang bagay para lang may ma-post sa Instagram at ang bawat desisyon na mag-ipon para sa kinabukasan ay nagpapatibay sa mga neural pathways ng disiplina na nagbibigay daan sa pangmatagalang tagumpay na hindi kayang tibagin ng kahit anong trend. Ang kasaysayan ni Ronald Read ay nag-iiwan sa atin ng isang napakahalagang aral na madalas nating makalimutan. Ang pagyaman ay hindi nangangailangan ng kakaibang talino o pagiging top-notcher, kundi ng tamang pag-uugali. Ang pag-uugali na ito ay nagmumula sa pagpapakumbaba, pag-unawa sa kapangyarihan ng oras, at ang pagtanggap na hindi natin kailangang makipagkumpetensya sa iba o makisabay sa lifestyle inflation ng mga kakilala natin. Sa pagtatapos ng unang bahaging ito ng ating pagsusuri, dapat nating itanim sa ating isipan na ang pundasyon ng tunay na kayamanan ay hindi ang laki ng iyong sweldo na madalas ay napupunta lang sa luho, kundi ang iyong savings rate. Kahit gaano pa kalaki ang iyong kinikita, kung hindi mo kayang itabi ang isang bahagi nito at palaguin ang tahimik ng walang halong yabang, hindi ka kailanman magiging malaya sa gapos ng trabaho. Ang pera ay isang kasangkapan lamang at ang iyong isip ang kumokontrol dito. Kung sino ang mas matalino sa iyong dalawa, doon malalaman kung sino ang boss. Sa susunod na mga bahagi, susuriin natin ang mga hindi nakikitang puwersa na patuloy na sumisira sa plano ng marami at kung paano natin mapoprotektahan ang ating sarili mula sa ating sariling mga kahinaan na madalas ay tayo rin ang gumagawa. Pumunta tayo sa unang malaking prinsipyo na dapat mong isaksak sa baga mo. Sa mundong ito, walang libre, bes. Lahat ng bagay ay may presyo. Pero sa mundo ng pamumuhunan, ang presyong iyon ay hindi palaging nakikita sa mga presyo ng stock o porsyento ng interes na binabantayan mo. Kapag gusto mong kumita ng malaki sa stock market, ang tunay na bayad ay hindi lang ang kapital na inilabas mo. Ang bayad ay ang emosyonal na sakit, ang matinding stress, at ang kawalan ng tulog tuwing gabi. Ito ang tinatawag na volatility o ang matinding pagtaas at pagbaba ng halaga ng iyong mga assets na akala mo ay sasabog na ang puso mo. Tulad ng tibok ng puso sa isang electrocardiogram, ang merkado ay may mga panahon ng matinding pagkabigla na susubok sa tatag ng loob mo. Maraming tao ang gusto ng mataas na returns, yung tipong yayaman agad pero hindi nila kayang bayaran ng fee o bayarin ng pag-aalala. Kapag bumagsak ng 30% ang iyong portfolio, iyon ang sandaling kinokolekta ng merkado ang bayad mo para sa pagkakataong yumaman. Kung tatakbo ka at magbebenta dahil lang sa takot, ibig sabihin ay hindi mo kayang bayaran ang presyo ng tagumpay at mas gusto mo na lang maging talunan. Isipin mo ang iyong portfolio bilang isang buhay na organismo na kailangan dumaan sa hirap para lumakas. Upang lumaki at maging mas matatag, kailangan itong dumaan sa stress at pagkabali, katulad ng mga hibla ng kalamnan na napupunit habang nagbubuhat ka ng mabigat bago ito muling mabuo na mas matibay kaysa dati. Ang pagbaba ng merkado ay hindi isang parusa mula sa langit. Ito ay isang natural na proseso ng pagbabago na kailangang tanggapin. Ang sakit na nararamdaman mo kapag nakikita mong nagkukulay pula ang iyong account ay ang pisikal na manifestasyon ng presyo ng pagyaman na hindi kayang tiisin ng mga mahihina ang loob. Kung hindi mo kayang tiisin ang sakit na ito, ikaw ay napipilitang maghanap ng mga ligtas pero mababang kita na investments na sa huli ay kakainin lamang ng inflation hanggang sa wala nang matira sa'yo. Ang pagtanggap sa volatility bilang isang admission fee sa halip na isang multa ay ang nag-iisang pinakamahalagang pagbabago sa pananaw na kailangan mong gawin kung ayaw mong manatiling dukha. Huwag mong asahan na ang paglalakbay patungo sa kalayaan sa pananalapi ay magiging isang patag na kalsada na parang nasa pelikula. Asahan mo ang mga lubak at bagyo. Ang ating utak ay nakaprograma na iwasan ang panganib at sakit dahil yan ang survival instinct natin mula pa noong unang panahon. Kapag nakikita nating bumabagsak ang mga merkado, ang ating mga pain receptors ay nag-activate na, nagpapadala ng mga signal ng alarma sa buong katawan na parang may sunog. Ito ang parehong reaksyon noong tayo ay hinahabol ng mga mababangis na hayop sa gubat, pero sa modernong mundo ng pananalapi, ang pagtakbo palayo kapag may panganib ay madalas na nagre-resulta sa isang malaking sakuna. Ang mga taong nagtatagumpay ay yung mga nakapag-train sa kanilang prefrontal cortex na patahimikin ang mga alarmang ito at huwag magpadala sa bugso ng takot.
Kinikilala nila na ang pagbagsak ay pansamantala lamang at ang paglago ay ang pangmatagalang direksyon ng mundo. Sa halip na magpanik at mag-post ng kung ano-ano sa social media, tinitingnan nila ang mga krisis bilang mga pagkakataon na makabili ng mura. Ang pagkontrol sa sariling cortisol, ang stress hormone na yan, habang ang lahat ng tao sa paligid mo ay nagkakagulo. Ang siyang naghihiwalay sa mga tunay na profesional sa mga baguhang madaling mascam. May isang sikat na kasabihan na ang merkado ay isang mekanismo na naglilipat ng pera mula sa mga walang pasensya patungo sa mga pasensyoso at totoo yan, bes. Ang kawalan ng pasensya ay nagmumula sa pagnanais na makita agad ang resulta, isang patuloy na paghahanap para sa dopamine hit na ibinibigay ng mabilis na kita na akala mo ay laging available. Ngunit ang totoong pagbuo ng yaman ay isang mabagal at madalas na nakakabagot na proseso na parang pagmamasid sa pagkatuyo ng pintura o paglago ng damo sa bakuran. Ang mga taong hindi makatiis sa kabagutan na ito ay madalas na nagbabago ng estratehiya, nagpapalit ng mga investments na parang nagpapalit lang ng damit, at nagbabayad ng malalaking transaction fees na unti-unting umuubos sa kanilang kapital. Ang pagbabayad sa presyo ng tagumpay ay nangangahulugan din ng pagtitiis sa kabagutan at pagpapanatili ng disiplina kahit na walang nangyayaring kapanapanabik sa buhay mo. Ang katahimikan sa iyong portfolio ay madalas na tanda ng malusog na paglago, hindi ng pagkakaroon ng boring na buhay. Kaya't sa susunod na makita mo ang merkado na bumabagsak at maramdaman mo ang kaba sa iyong dibdib na parang nakakita ng multo, alalahanin mo na ito ang presyong dapat mong bayaran para sa iyong kinabukasan. Walang sino man ang makakakuha ng mataas na kita nang hindi dumadaan sa apoy ng pagsubok at paghihirap. Ang pagtanggap sa realidad na ito ay nagbibigay ng kapayapaan ng isip na hindi kayang bilhin ng kahit anong luxury item. Kapag alam mo na ang bagyo ay bahagi lang ng klima at hindi katapusan ng mundo, maaari kang magtayo ng mas matibay na bahay na hindi basta-basta gigibain ng krisis. Ang iyong emosyonal na tibay ang iyong pinakamahalagang asset, mas mahalaga pa sa kahit anong stock, bond o crypto na pinagmamalaki mo sa mga tropa mo. Sa pamamagitan ng pag-unawa at pagtanggap sa admission fee ng pag-invest, pinoprotektahan mo ang iyong sarili mula sa pinakamalaking kaaway ng iyong yaman, ang iyong sariling takot at ang iyong kakulangan sa pag-unawa sa tunay na kalikasan ng pera. Lumipat tayo sa ikalawang mapanganib na aspeto ng sikolohiya ng pera na madalas nating kinakabagsakan, ang patuloy na paglaki ng ating mga hangarin o ang konsepto ng hindi kailanman sapat. Sa ating lipunan na puno ng mga cloud chasers, ang tagumpay ay madalas na sinusukat sa pamamagitan ng paghahambing sa iba. Nakakaramdam tayo ng kasiyahan sa ating kinikita hanggang sa malaman natin na ang ating kaibigan o yung kapitbahay nating epal ay kumikita ng mas malaki o may bagong kotse. Ang paghahambing sa lipunan o social comparison ay isang laso na sumisira sa kaligayahan at nagtutulak sa mga tao na gumawa ng mga mapanganib na desisyon para lang makasabay. Sa antas na pisyolohikal, ang ating utak ay patuloy na naghahanap ng higit pa dahil ang mga dopamine receptors natin ay mabilis na umaangkop sa ating kasalukuyang antas ng yaman, kaya't ang sapat kahapon ay hindi na sapat ngayon. Ang walang katapusang pagtakbo sa hedonic treadmill na ito ang dahilan kung bakit kahit ang mga milyonaryo ay madalas na nakakaramdam ng kakulangan at kalungkutan habang pilit na hinahabol ang mga bagay na hindi naman talaga nila kailangan. Ang kasakiman ay hindi lamang isang moral na isyu na itinuturo sa simbahan. Ito ay isang biolohikal na bitag na pwedeng sumira sa buhay mo. Kapag hindi mo alam kung kailan ka dapat tumigil, inilalagay mo sa panganib ang lahat ng iyong pinaghirapan para lang sa kaunting dagdag na barya. Maraming mga matagumpay na negosyante at mamumuhunan ang nauwi sa pagkabangkarote o pagkakulong dahil ginusto pa nilang magdagdag ng ilang milyon sa kanilang kayamanan kahit na mayroon na silang sapat para sa ilang henerasyon. Ginamit nila ang sobrang leverage o inutang na pera, isinugal ang kanilang reputasyon at isinakripisyo ang kanilang pamilya para sa isang numerong wala namang katapusan. Ang kabiguang tukuyin kung ano ang sapat ay parang isang cancer na patuloy na kumakain sa mga malulusog na selula ng iyong buhay hanggang sa wala nang matira sa pagkatao mo. Ang pinakamahalagang kasanayan sa pananalapi ay ang kakayahang sabihin na tama na. Ang pagpapahinto sa mga goalposts na patuloy na umaatras habang ikaw ay sumusulong sa buhay. Ang pag-unawa sa kung ano ang sapat ay hindi nangangahulugang pagkawala ng ambisyon o pagiging tamad. Ito ay tungkol sa pag-alam kung kailan ang karagdagang panganib ay hindi nakatumbas ng potensyal na gantimpala. Isipin mo ang isang nagmamaneho ng sasakyan na patuloy na pinapabilis ang takbo kahit na narating na niya ang ligtas na bilis para lang mag-flex. Sa huli, ang pag-crash ay hindi may iwasan
at siguradong wasak ang sasakyan. Sa mundo ng personal na pananalapi, ang sapat ay nangangahulugang mayroon kang bubong sa iyong ulo, sapat na pagkain, kalayaan na piliin kung ano ang gagawin sa iyong oras, at ang kapayapaan ng isip na hindi ka mababaon sa utang habang buhay. Ang lahat ng lampas dito ay bonus na lamang na hindi dapat ikasira ng bait mo. Kung patuloy mong ikukumpara ang iyong sarili sa mga bilyonaryo sa Forbes list, palagi kang magiging talunan sa sarili mong paningin. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laki ng bank account na ipinagmamalaki mo, kundi sa antas ng kalayaan at kawalan ng pag-aalala sa kung anong sasabihin ng ibang tao. Upang malabanan ang sakit ng patuloy na pagnanais ng higit pa, kailangan nating baguhin ang ating panloob na wiring at i-reprogram ang ating mga prioridad. Sa halip na tumingin sa labas at sukatin ang ating halaga batay sa mga material na bagay na mayroon ng iba, kailangan nating tumingin sa loob at maging totoo sa ating sarili. Ang pagbuo ng isang matibay na internal scorecard ay nagbibigay daan sa atin ng maging masaya kahit na hindi tayong pinakamayaman sa kwarto o ang may pinakamaraming likes sa Facebook. Ang pag-alam sa iyong mga personal na halaga at kung ano talaga ang nagpapasaya sa iyo na madalas ay hindi naman mga mamahaling sasakyan kundi ang tahimik na oras. Kasama mga mahal sa buhay ang mabisang antidote sa kasakiman. Ang mga neural pathways na nagpapahalaga sa simpleng kaligayahan ay dapat na palakasin, habang ang mga pathways ng inggit ay dapat na unti-unting putulin bago ka pa nila tuluyang lamunin. Ang pagkontrol sa pagnanasa ay ang pinakamataas na anyo ng kapangyarihan sa pananalapi na hindi kayang abutin ng mga taong puro luho lang ang alam. Sa uli, ang reputasyon ay hindi mabibili ng pera, ang kalayaan ay hindi masusukat ng ginto, at ang mga kaibigan at pamilya na nagmamahal sa iyo ay walang price tag na pwedeng tapatan. Kung isusugal mo ang mga bagay na ito na kailangan at mahalaga sa iyo para lang sa mga bagay na hindi mo naman kailangan at idaragdag lamang sa iyong kayabangan, ikaw ay gumagawa ng pinakamalaking pagkamakali sa pananalapi na pagsisihan mo hanggang sa huling hininga mo. Ang pagtukoy sa iyong sariling sapat ay isang malalim na personal na paglalakbay na kailangan mong harapin ng mag-isa. Ito ang panangga mo laban sa isang mundong patuloy na nagsasabi sa iyo na kulang ka pa at kailangan mo pang bumili ng kung ano-ano para maging in. Sa sandaling makita mo ang linyang iyon at magpasya kang huwag na itong tawirin, makakamit mo ang isang uri ng kalayaan na hindi kailanman mauunawaan ng mga taong alipin ng kanilang sariling walang hanggang kasakiman at inggit. Tungo tayo sa ikatlong mahalagang konsepto na dapat mong intindihin. Walang taong nababaliw pagdating sa pera, sadyang iba-iba lang tayo ng trip at pinagdaanan. Madalas nating husgahan ang mga desisyon sa pananalapi ng ibang tao batay sa ating sariling pananaw at karanasan na akala mo ay tayo lang ang tama. Kung makakita tayo ng taong gumagastos ng malaki sa lottery tickets kahit na sila ay mahirap, iniisip natin na sila ay mangmang o walang pag-asa sa buhay. Ngunit ang hindi natin nakikita ay ang mundo sa pamamagitan ng kanilang mga mata na puno ng hirap at pagod. Bawat isa sa atin ay lumaki sa iba't ibang henerasyon, sa iba't ibang antas ng lipunan at nakaranas ng iba't ibang takbo ng ekonomiya na humubog sa ating pananaw. Ang isang taong lumaki sa panahon ng matinding kahirapan at hyperinflation ay may ibang neural map tungkol sa pera kumpara sa isang taong lumaki sa panahon ng kasaganaan at puro petiks lang. Ang kanilang mga desisyon na tila mali sa iyo ay ganap na makatwiran sa konteksto ng kanilang sariling mga karanasan at mga takot na hindi mo naman naramdaman. Ang ating personal na karanasan sa ekonomiya ay bumubuo lamang ng isang maliit na bahagi ng 1% ng kasaysayan ng mundo. Pero sa utak natin, ito ay bumubuo ng 80% ng kung paano natin iniisip na gumagana ang mundo. Isipin mo ang utak mo bilang isang espongha na sumisipsip ng mga kaganapan ng kabataan mo na mahirap nang burahin. Kung naranasan mong bumagsak ang stock market at mawala ang lahat ng ipon ng iyong mga magulang, ang iyong amigdala ay magtatanim ng malalim na takot sa pag-invest na dadalhin mo habang buhay. Sa kabilang banda, kung nakita mo ang iyong pamilya na yumaman sa real estate ng walang kahirap-hirap, iisipin mo na iyon ang tanging ligtas na daan at lahat ng iba pa ay scam. Ang bawat pinansyal na desisyon na ginagawa ng isang tao ay pinag-isipang mabuti sa sandaling iyon at may katuturan para sa kanila kahit gaano pa ito kapangit sa paningin mo. Ang pag-unawa ng bawat isa ay may kanya-kanyang financial DNA ay nagtuturo sa atin ng empatiya sa halip na puro paghuhusga at pagmamarunong. Dahil bawat isa sa atin ay may natatanging karanasan, walang iisang formula sa pananalapi na gagana para sa lahat na parang one-size-fits-all na damit. Ang estratehiya ng isang bilyonaryong hedge fund manager ay lubos na mapanganib at hindi angkop para sa isang guro na nag-iipon lang para sa kanyang pagre-retiro at gustong mamuhay ng tahimik.
Ang pagkopya sa ginagawa ng iba nang hindi isinasaalang-alang ang iyong sariling kakayahan sa panganib, oras at mga layunin ay isang recipe para sa sakuna na siguradong ikapapahamak mo. Kailangan mong buuin ang iyong sariling sistema na naaayon sa iyong sariling pisyolohiya at emosyonal na kakayahan. Hindi yung nakikiuso ka lang sa kung anong sikat sa YouTube. Kung ang isang investment ay nagiging dahilan upang hindi ka makatulog sa gabi at lagi kang balisa, nangangahulugan ito na ang antas ng cortisol sa iyong katawan ay masyadong mataas at hindi ito angkop sa iyong financial DNA kahit ano pa ang sabihin ng mga experts na nakikita mo online. Ang mga mahihirap na bumibili ng lottery tickets na madalas na pinupuna ng mga mayayaman ay gumagawa nito dahil sa kanilang paningin, ito lamang ang natitirang pagkakataon upang makaranas ng malaking pagbabago sa buhay na hindi nila makuha sa trabaho. Hindi ito tungkol sa matematika o sa probability. Ito ay tungkol sa pag-asa na baka bukas ay iba na ang kwento nila. Sa kanilang utak, ang maliit na halaga na binabayaran nila para sa tiket ay nagbibigay sa kanila ng sandali ng kaligayahan at pangarap. Isang pagtakas mula sa malupit na realidad ng buhay na hindi mo naman nararanasan. Kapag naunawaan natin ang psikolohikal na mekanismong ito, mas madali nating makikita na ang pera ay hindi lamang isang simpleng palitan ng halaga, kundi isang masalimuot na wika ng mga emosyon, pangarap at takot na kailangang irespeto. Ang pagtanggap sa pagkakaibang ito ay nagpapalaya sa atin mula sa pangangailangan na maging perpekto at nagpapahintulot sa atin na maging tao lamang na may kanya-kanyang diskarte. Kaya't bago mo husgahan ang iyong sarili o ang iba dahil sa mga nakaraang pagkakamali sa pera, alalahanin na ginawa mo lamang kung ano ang sa tingin mo ay tama sa oras na iyon gamit ang impormasyon at emosyon na mayroon ka. Ang mahalaga ay ang patuloy na pag-update ng iyong panloob na software at ang pag-amin na marami ka pang hindi alam. Habang nadaragdagan ang iyong kaalaman at karanasan, maaari mong baguhin ang iyong mga paniniwala at unti-unting i-reprogram ang iyong mga neural pathways tungo sa mas malusog na mga gawi sa pananalapi na hindi puro yabang. Ang pag-unlad ay hindi tungkol sa pagiging walang bahid-dungis o pagiging laging tama, kundi tungkol sa pagiging bukas sa pagkatuto at pag-angkop sa pabago-bagong mundo. Ang tunay na karunungan sa pananalapi ay nagsisimula sa pagtanggap na ang ating mga isip ay may mga limitasyon at bias na kailangang pamahalaan araw-araw para hindi tayo maligaw ng landas. Pumasok naman tayo sa ika-4 na dimensyon ng ating pagsusuri. Ang mundo ng pananalapi ay puno ng mga black swans o mga kaganapang hindi inaasahan at hindi mahulaan na nagdudulot ng malalaking pagbabago na akala mo ay katapusan na ng mundo. Pandemya, digmaan, biglaang pagbagsak ng mga bangko ang mga ito ay hindi makikita sa anumang spreadsheet o financial model bago sila mangyari kahit gaano pa kagaling ang gumawa nito. Ang ating utak na laging naghahanap ng mga pattern at lohika ay nahihirapang tanggapin ang ganap na kawalan ng katiyakan sa mundong ito. Pagkatapos ng isang krisis, mabilis tayong gumagawa ng mga kwento upang ipaliwanag kung bakit iyon nangyari na nagbibigay sa atin ng huwad na ilusyon na kaya nating hulaan ang susunod na mangyayari. Ngunit ang katotohanan ay ang pinakamalaking panganib ay palaging ang hindi natin nakikita ang mga bagay na nasa labas ng ating peripheral vision at hindi natin napaghandaan. Dahil imposibleng hulaan ang hinaharap kahit magbasa ka pa ng mga hula ni Nostradamus, ang pinakamatalinong estratehiya ay hindi ang subukang maging isang propeta, kundi ang bumuo ng isang sistema na kayang makatiis ng mga matitinding pagyanig. Ito ang tinatawag na margin of safety o margin ng kaligtasan na dapat ay meron ka sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Sa anatomiya ng pamumuhunan, ito ay parang pagkakaroon ng malakas na immune system na handang labanan ang anumang hindi kilalang virus na darating. Hindi mo alam kung anong sakit ang tatama sa iyo, ngunit kung malusog ang iyong katawan, mas malaki ang pagkakataon mong mabuhay at makabangon muli. Sa pananalapi, ang margin of safety ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng sapat na emergency fund, hindi pagkakaroon ng labis na utang at pamumuhunan sa iba't ibang uri ng assets para hindi ka all-in sa isang bagay lang. Ito ang iyong shock absorber sa tuwing dadawang ekonomiya sa malalaking lubak na hindi mo inaasahan. Maraming mamumuhunan ang nabibigo dahil nagpaplano lamang sila para sa mga senaryo na inaasahan nilang mangyari, yung tipong best case scenario lang ang nasa isip. Sila ay nag-optimize para sa pinakamagandang kalagayan at nakakalimutan na pwedeng maging malupit ang tadhana. Ngunit sa biology at sa ekonomiya, ang kaligtasan ay mas mahalaga kaysa sa pag-optimize para sa mabilis na kita. Ang isang nilalang na perpektong nakibagay sa isang tiyak na klima ay mabilis na mamamatay kung biglang magbago ang panahon at hindi siya marunong mag-adjust.
Ang pagiging flexible o madaling ibagay ay mas mahalaga kaysa sa pagiging eksakto sa iyong mga hula na madalas naman ay mali. Ang paglalaan ng espasyo para sa mga pagkakamali at hindi inaasahang pangyayari sa iyong pinansyal na plano ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ay pagkilala sa limitasyon ng kaalaman ng tao na madalas ay kulang-kulang. Ang iyong plano ay dapat mabuhay kahit na ang realidad ay hindi sumunod sa iyong mga inaasahan at pangarap. Ang kaligtasan o survival ang pangunahing layunin bago pa ang paglago dahil kung wala ka na, wala na rin kwenta ang mga plano mo. Kung hindi ka makakaligtas sa panandaliang krisis, hindi mo mararanasan ang pangmatagalang benepisyo ng compound interest na magpapayaman sa iyo. Isipin mo ang laro ng Russian roulette kahit gaano pa kalaki ang premyo. Ang panganib na mamatay ay hindi katumbas nito kahit anong pilit mo. Sa pananalapi, ang paggamit ng sobra-sobrang leverage o utang upang palakihin ang kita ay katumbas ng paglalagay ng bala sa baril at pagtutok nito sa sarili mong ulo. Kapag dumating ang hindi inaasahang krisis, ang mga taong may malaking utang ang unang nawawali sa merkado at nawawalan ng lahat. Ang pagiging konserbatibo sa iyong mga reserbang pera at pagiging agresibo sa iyong mahabang panahong pamumunan ay ang balanseng kinakailangan upang mapanatiling buhay ang iyong financial organism sa kabila ng mga sakuna na darating. Sa tuwing nag-iisip ka tungkol sa hinaharap, laging isama ang elemento ng sorpresa dahil ang buhay ay hindi isang script na pwedeng i-edit. Ang kasaysayan ay hindi isang mapa ng hinaharap. Ito ay isang talaan lamang ng mga hindi inaasahang kaganapan na nagbago sa mundo ng walang pasabi. Sa halip na magtanong kung ano ang mangyayari, mas mabuting itanong kung ano ang mangyayari sa akin kung mali ang hula ko at paano ako makakabangon. Ang paghahanda ng iyong isip para sa pagkakamali ay nagpapababa ng cortisol at stress kapag ang mga bagay ay hindi umaayon sa plano mo. Ang pagtanggap sa kawalan ng katiyakan ay nagpapalaya sa iyong prefrontal cortex mula sa patuloy na pag-aalala na nagpapahintulot sa iyo na gumawa ng mas malinaw at kalmadong mga desisyon kapag ang lahat sa paligid mo ay nasa state of panic at hindi na alam ang gagawin. Dumating na tayo sa huling bahagi ng ating pag-aaral. Ang nakakabighaning kapangyarihan ng pesimismo na madalas ay mas pinapakinggan kaysa sa positibong pananaw. Napansin mo ba na ang mga taong nagbabala tungkol sa papalapit na pagbagsak ng ekonomiya ay madalas na pakinggan na parang mga henyo, habang ang mga nag-aasam ng patuloy na pagunlad ay tinatawag na mga inosente o uto-uto? May malalim na evolusyonaryong dahilan para rito na nakatanim na sa ating mga genes. Ang ating mga ninuno na mas mabilis mag-react sa mga senyales ng panganib, tulad ng kaluskos sa mga damo na maaaring isang ahas, ay ang mga nabuhay upang ipasa ang kanilang mga genes sa atin. Ang mga masayahin na binaliwala ang panganib ay madalas na nakakain ng leyon, kaya naman ang ating utak ay may negativity bias na mahirap alisin. Ang mga masamang balita ay nag-activate ng ating amygdala ng mas mabilis at mas malakas kaysa sa mga mabubuting balita na parang bulong lang sa hangin. Sa mundo ng pananalapi, ang pesimismo ay hindi lamang nakakaakit. Madalas itong tunog mas matalino at mas kapani-paniwala para sa mga taong takot. Kapag may nagpaliwanag kung bakit babagsak ang merkado gamit ang mga komplikadong datos at chart, ang ating utak ay nakikinig ng mabuti dahil iniisip nito na pinoprotektahan tayo mula sa panganib na paparating. Ang industriya ng balita ay lubos na nakakaunawa sa biology na ito. Kaya naman ang mga ulo ng balita ay palaging puno ng krisis, sakuna at pagbagsak para lang makakuha ng clicks. Ngunit ang pagpapadala sa pesimismo ay isang malaking pagkakamali sa pag-invest na pwedeng maging dahilan ng iyong paghihirap, habang ang pag-unlad ay nangyayari ng napakabagal at kadalasan ay hindi napapansin tulad ng pagyaman ng mga bansa. At pag-imbento ng mga bagong teknolohiya, ang pagbagsak ay nangyayari ng mabilis at maras na parang kidlat. Nakakaligtaan natin ang pangmatagalang pag-akyat dahil nakatutok tayo sa mga panandaliang pagbulusok na wala namang kwenta sa huli. Ang patuloy na paglago sa kabila ng mga trahedya ay ang pinakamatatag na pattern sa kasaysayan ng tao na dapat mong paniwalaan. Ang mga sakit, digmaan at krisis sa ekonomiya ay nagdudulot ng matinding pinsala, ngunit ang kakayahan ng tao na mag-imbento, mag-adjust at malampasan ang mga problema ay laging nagwawagi sa huli. Tulad ng isang katawan na nagpapagaling ng sarili mula sa isang sugat sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagong selula, ang pandaigdigang ekonomiya ay may likas na kakayahang magpagaling at lumago kahit anong mangyari. Kung magpapadala ka sa pesimismo, hindi ka mamumuhunan, hindi ka makikilahok sa paglago, at sa huli ang iyong yaman ay mabubulok habang ang iba ay yumayaman. Ang pagiging isang optimista sa pananalapi ay hindi nangangahulugang binabalewala mo ang mga panganib. Nangangahulugan ito na naniniwala ka na sa kabila ng mga pag-atras, ang pangkalahatang direksyon ng buhay ay pataas at hindi pababa.
Ang psikolohiya ng pera ay nagtuturo sa atin na ang pinakamalaking hadlang sa ating kalayaan sa pananalapi ay hindi ang ekonomiya, hindi ang gobyerno, at lalong hindi ang merkado na laging sinisisi ng mga tao. Ang pinakamalaking kalaban ay nakatago sa loob ng ating sariling bungo, yung boses na laging nagdududa at natatakot. Ito ang ating mga takot, ating kasakiman, ating kaakuhan, at ang ating kawalan ng kakayahang kontrolin ang ating sariling mga reaksyon sa mga bagay na hindi natin hawak. Upang maging tunay na matagumpay, kailangan nating i-master ang sining ng paggawa ng wala kapag ang lahat ay nagpapanik at ang sining ng pagiging kalmado kapag ang lahat ay nagdiriwang na parang wala ng bukas. Kailangan nating bumuo ng isang isipan na hindi madaling mayanig ng mga panlabas na ingay, isang isipan na nakapokus sa mahabang laro at hindi sa panandaliang aliw. Ang pera ay dumadaloy mula sa mga hindi nakakakilala sa kanilang sarili patungo sa mga taong may malalim na pag-unawa sa kanilang sariling emosyon at limitasyon. Sa pagwawakas, balikan natin si Ronald Reid, ang simpleng janitor na nag-iwan ng milyon-milyon at nagpahiya sa mga elitista. Ang kanyang pamana ay hindi lamang ang perang iniwan niya para sa charity, kundi ang patunay na ang karaniwang tao ay maaaring gumawa ng mga hindi pangkaraniwang bagay sa pamamagitan ng simpleng disiplina, pasensya at tamang pag-uugali na wala sa maraming mayayaman. Ang pag-aaral ng pananalapi ay hindi lamang tungkol sa pera at mga numero. Ito ay pag-aaral kung paano maging isang mas mabuting tao na may kontrol sa sarili. Ito ay nagtuturo sa atin ng pagpapakumbaba, pagtanggap sa hindi natin alam, at pagpapahalaga sa kung ano ang tunay na mahalaga sa buhay na hindi nabibili ng barya. Sa huli, ang yaman na iyong binubuo ay hindi lamang para bumili ng mga bagay na ipagmamalaki mo sa iba, kundi para bilhin ang iyong sariling kalayaan at kapayapaan ng isip na wala nang makakaagaw. Panatilihing malusog ang iyong pinansyal na isipan at ang iyong kinabukasan ay magiging kasing liwanag na magintong neural pathway sa iyong utak na handang harapin ang anumang hamon ng buhay.